Hi, magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, especially mga lolo't lola ko, nanay tatay ko ng mga senior citizen. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan ngayong araw na ito. At lalong-lalo na sa mga batang Maynila. Ito po ang Talk to the People, kung saan ang inyong lingkod ay live and trying to talk to you through Manila Public Information Office, kung sa pag may mga growing concern na kailangan natin matugunan agad o mabigyan ng marapat na tugon, no, ng inyong pamahalang lungsod. Ngayon ay ito pong Talk to the People na to ay may particular na sektor nais ko pong kausapin because meron pong isang insidente kanina at ito pong insidente na ito ay nakababahala na, no, sa pangkalahatan sa buong Pilipinas, sa ating bansa, at ngayon ay sa Maynila. Itong ating what you call the mental health concern. Mga kababayan, Batang Maynila, no, na nanonood, please do share this broadcast if I'm not asking too much. Especially sa mga magulang na nanonood. Ma-share nyo ito sa inyong mga anak. Kanina po, umaga, ay may inulat sa amin ang isang netizen. In this case, uh, we are authorized to say the name. No? Ito inulat sa amin ni Attorney Ethel Ariola Mia sa Office of the Mayor through our Chief of Staff Cesar Chavez na may isang lalaki o binatilyo na nakasabit sa gusali sa Sampaloc, Manila at the presumption is nagtatangkang magpakamatay. Ayan po yung litrato. Now, after receiving the report, immediately I called the Director, Manila Police District Director, General Abad, to send a team to address the situation and called Chief of Staff, return call to Chief of Staff to ask Bureau of Fire to also attend to the situation immediately to conduct a rescue operation. Batay po sa inisyal na ulat ng MPD, lumalabas na ang biktima ay lumabas ang bintana ng kanyang unit at umakyat sa rehas ng gusali at kumapit sa railings nito as you can see in the pictures. No? Agad naman pong rumisponde ng Espanya PCP, Lacson PCP, MPD Tactical Motorcycle Riding Unit upang i-rescue yung nasabing individual. Nag-deploy din agad ang Special Rescue Team, ang Bureau of Fire Manila, led by SFO2 PJ Sebio para sa rescue operation. Tapos po ang rescue operation, naging matagumpay naman, salamat sa Diyos. Agad na nagbigay ng medical emergency assistance si SFO1 Glenson Moyo bago dali ng biktima sa University of Santo Tomas Hospital. Dito ay nasikaso ni Dr. Claudette Agnes, Assistant Dean ng UST College of Science, ang kanyang pag-admit sa naturang hospital. Nagpapasalamat tayo, no, sa isang concerned citizen. Ipinagmalasakit ang buhay ng isang bata na ito'y mai-report kaagad sa inyong pamahalaang lungsod ng Maynila. Dahil sa report na yan, mabilis po nakakilos ang inyong pamahalaan at natugunan at naayos naman po. At ngayon ay ligtas po ang bata. Yan po yung nangyari. Now, before I continue, sa mga bata, mga magulang na nanonood, no? Kung meron man kayong kilala na nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health, maaari po kayong kumontak sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Ito po ang numero 1553.
pakilagay mo nga sa screen yung mga numero. 1553 or 1-800-1888-1553 or 0919-057-1553 or 0917-899-8727. These are the hotlines. Pakilagay mo yung mental health. Now, pero mga kababayan, nakakalungkot, no, na nowadays yung sitwasyon ng mga kabataan natin. Hindi kaila sa atin sa mga napapabalita, aming bata, no, binatilyo, for that matter, medyo napanghihinaan ng loob sa kanilang mga kinakaharap na personal na suliranin. And I don't want to be judge of that. No? Kung ano man ang kakayanan nila, kaharapin ang anumang uri ng suliranin. Una, sa mga bata, no, na nanonood ngayon. Totoo, mahirap ang buhay. Maraming pagsubok. Maybe love life, maybe eskwela, maybe economic, o maybe nabibiktima rin tayo ng bully. I, for one, ako po, ay nabully din naman ako nung panahon ako'y nag-aaral nung high school. But the world doesn't stop there. Hindi naman may hinto ang mundo dahil sa mga suliranin na yun. Lagi nyo isa sa isip na yun ay bahagi lamang ng mga karanasan na maaari nating makaharap at ang karanasan nito ay maaari nating magamit bilang pagpapatibay ng ating damdamin sa mga darating pang taon ng buhay natin. Kaya hindi natin pwedeng tapusin agad sa ganitong pamamaraan ang mga suliraning ito. Baka naisip nyo, Yorme, nasasabi mo lang yan o dahil hindi mo nararamdaman yung hirap na dinaraanan namin. Mari po. Kanya-kanya naman tayong tibay ng loob. Kanya-kanya tayo. May kanya-kanya tayong kakayanan unawain at hindi tayo pare-pareho. Ngunit, no, as a matter of universal situation, talaga namang lagi tayong may tatahaking suliranin. Yung iba sa tingin nila mabigat na yun, yung iba sa tingin nila ay napakababaw noon. Walang pagkwenta tayong sinusuma sa kinakarap na suliranin ng bawat individual. Ngunit, again and again, hindi po solusyon yung kitilin natin ang sarili nating buhay. Kung tayo ay namamali ng ating environment, we can get out of that environment. Kung sa tingin nyo naman toxic naman yung ibang tao, the only way para mawala yung toxic na tao is to stay away from those people who creates toxicity in your life. Kung sakaling may mga paghihirap naman kayong personal na pinagdaraanan, lagi niyong tatandaan mga bata. Walang sino mang magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Tayong mga anak, natitiis natin ang ating mga magulang. Minsan pinasasaringan pa natin, pinasasakitan pa natin ang ating mga magulang. Dala ng pakiramdam natin, alam na natin lahat at kaya na natin mamuhay mag-isa or on our own. Pero ang sinumang magulang, anumang katatayuan nito sa buhay, mahirap man, middle class, mayaman, ay hindi matitiis ang kanyang anak. So sa mga kabataan, kung sakasakali, halimbawa man, kayo'y dumaraan as we speak right now sa mga ganitong suliranin, ang una niyong takbuhan ay ang inyong nanay at ang inyong tatay o mga mahal sa buhay because they love you. They care for you. And these are the same people who truly cares
Yung mga kaibigan, may mga kaibigang Nokia. Yung Nokia, ang tawag namin dyan, user-friendly. Mabait lamang sila kapag sila may kakailanganin sa'yo. Pero pag ikay na may nangangailangan, una silang nawawala. That's reality of life. No? But parents, grandparents, family will be there for you. You are not alone in this world. Because hindi ka naman lumabas dito na mag-isa lang. Merong pamilyang nag-aantay, nagmamahal, nagmamalasakit para sa iyo. The world, your world, will not end there with your current environment. Go back to your family. Sila. Minsan nga, hindi nyo ba napapansin kahit sa mga nababali-balita sa evening news, kahit na anong pagkakamali ng isang anak, ay minamabuti pa rin pagmalasakitan ng kanyang magulang. Ipinakikita pa rin ng isang magulang ang pagmamahal sa kanyang anak. Because that is the very nature of being a parent. Kaya sa mga batang sumasailalim ngayon, habang tayo nag-uusap, sumasailalim sa mga pagsubok sa buhay, hindi po solusyon. Sarili ninyo po ang mga ganyang problema. Ano man yan, anumang hirap, anumang sakit na kinakarap ninyo, magtatapos din yan. It's just a matter of time. And family will help you better. Will be there for you. Of course, you have friends. Of course, you have classmates or maybe some other things. Pero ang pamilya ay pamilya. Ang pamilya, pwede natin takbuhan pabalik. Nawalay man tayo minsan, na iba man tayo ng landas, it is only up to us as a person ang makakagawa na bumalik. Kaya po, sana sa mga bata, pag tayo magpadalos-dalos, lahat ng suliranin sa buhay natin, hirap na pinagdadaanan natin, ay nagtuturo lamang ng leksyon sa atin upang tayo'y pagtibayin ang ating kaisipan, ang ating kalooban, sa mga darating pang mas mabigat na pagsubok. Kaya ako'y nananawagan, please, don't give up. Ang pinakamasarap sa lahat ay mabuhay sa mundo. Lalo pa kung ikay bata, ang dami pang magaganda na maaari mong maranasan sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon ng buhay mo. Better days will come. The sun will shine again in your life. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Pag natagpuan nyo na yung liwanag ng buhay, yung saya ng buhay. Kasi lahat ng hirap, pagod na kinakarap nyo, lilipas din yun. On top of that, patuloy tayong maniwala na may Diyos. God will provide. Nakikinig rin ng Diyos. Busy lang si Jesus. Dahil marami tayong humingi ng tulong sa Kanya. Let's continue to hope and believe that God will guide us. Yan lang naman yan eh. Sabi nga ng nanay ko nung araw eh. Ito share ko sa inyo. Ang Diyos ay pwede mong makausap kahit anong oras, kahit nasaan, kahit anong ginagawa. O ang tanong, may entrance fee ba para makausap ang Diyos? Wala. It is only up to you. You continue to pray and believe that God will guide us. Ano man ang inyong reliyon, as long as naniniwala kayo na may makapangyarihan sa taas para sa ating lahat. Na tayo
titinggin ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan sa buhay. Kaya mga bata, huwag tayo magpadalos-dalos ha. Huwag tayong nahihikayat sa mga lumalabas sa mga social media. That kind of end will not give you anything. But if you want to see the future, how beautiful it is, you must fight it today. You must surpass it today. Tataganin niyo ang inyong kalooban. Huwag magpadalos-dalos. Maging mapagmahal sa kapwa. Find your purpose. If others doesn't see you, that you have a purpose in life, you may see it to yourself. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundong ibabaw? Ano ba ang aking purpose para sa aking sarili, sa magulang at kapwa? Ano ba ang halaga ko sa mundo? At pag yung mga tanong na hindi mo masagot sa sarili mo, maaari mo naman yan tanungin sa iyong magulang. At wag kang hihingi ng payo sa isang katulad na bata, katulad mo, na wala naman pang naranasang mga bagay-bagay na maaaring makapagdulot ng maayos na payo o paggabay. Yan lagi nakatuon sa magulang. Maaaring minsan nga, maswerte tayo, malaya tayong pinapayagan ng ating magulang para tayo tumibay. Ngunit, one way or another, madadapa tayo sa ating paglalakbay. Pag tayo nadapa, magkakaroon tayo ng bakokang sa mga tuhod natin, sugat, langib, and so on and so forth. But metaphorically speaking, these are the things that will teach us not to create and make the same mistake. I am no perfect. Hindi po ako perfectong tao. Marami rin po akong pagkakamali sa buhay. Marami rin po akong pagkukulang sa buhay. Where I am now didn't happen overnight. Ang nakikita lang natin sa mga Facebook, kaibigan kakilala natin, ang mga inidolo natin, ay ang kanilang tagumpay. Ngunit hindi natin nakita yung sakripisyong nangyari bago makamit ang tagumpay. The same thing will happen to you. Mapagtatagumpayan mo yan. Ang iyong pangarap, mga ninanais sa buhay. Kaya lamang, hindi madali. That's reality of life. Not easy. So go on. Always way forward. To have a positive mindset in life. Sabi nga sa buhay, sabay kipit balikan. Lilipas din to. Lilipas din yun. Mga bata, minabuti ko na kayo'y kausapin ngayong hapon na ito, dala ng masyado ng nagiging dumarami ang mga batang sumusunod. Huwag po. Patakot po tayo sa Diyos. Manalig po tayo sa Diyos. God will provide. God will help. Just continue to. So have a pleasant afternoon. Mag-iingat kayo. Sa mga magulang, mga nanonood, tatay at nanay, mga lolo't lola, o mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga anak. Wala namang uunawa sa kanila, kundi tayo rin kapwa-pamilya nila. So, magandang araw po, mga batang Maynila, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko. Mag-iingat po kayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo lahat. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo na ito po ang inyong mayor, si Orme po, si Manila.
God first.